Good morning po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Ito na po ay sinabi na po ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na aayusin niya na itong SRA or Sugar Regulatory Administration ngayon pong linggong ito. So, bago dyan natin pagpatuloy mga kabayan, ay inianyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel at paki-like and share na lamang po sa inyong mga kaibigan at click na rin ang notification bell para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating mga bagong video. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay nagsabi na po na kanyang aayusin ito pong SRA sa loob ng linggong ito. At siyempre mga kababayan ay marami pong bagay na nasira dyan po sa nangyaring problema sa pag-angkat sa announceming pag-angkat ng 300 metric tons na asukal. So ngayon po sinasabi dito po sa news ng Manila Bulletin ay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Wednesday said he will reorganize the Sugar Regulatory Administration, SRA, before the end of this week, following the controversial over to import 300 metric tons of sugar to avert the supposedly looming shortage of the country. So yan po yung mga kababayan. At ang issue na ito ay tungkol pa rin po sa asukal. At sinabi ng Pangulo na ayusin niya itong SRA sa loob ng linggong ito. Sabi niya, so what are we going to do is that we are going to reorganize the SRA as soon as that's done. That should be done this week, before the end of this week, Marcos said during a chance interview. So yun po yung sinabi ng Pangulo mga kababayan. We'll organize the SRA and then we will come to an arrangement with the industrial consumers and the planters, the millers, suppliers of the sugar to coordinate para talaga kung ano yung mayroon, kung ano yung available, mailabas na sa merkado to really find out what we have, what's available to be brought out to the market, and yung kulang kunin na natin, mag-import na tayo, mapipilitan tayo. Ang whatever is lacking, then let's get it, let's import. We will really be forced to add it. So ibig sabihin po ng Pangulo na ikonsulta niya po doon sa mga millers, mga producers, at industrial consumers na ano po ang narapat na gawin dito mga kababayan. At sabi ng Pangulo, kung kailangan, kung mayroong kakulangan, di mapilitan tayong mag-angkat, ang sabi ng Pangulo. So maganda po mga kababayan, sapagkat dito mga kababayan ay nag-resign po itong pong si SRA Administrator Helmenegildo Sirapica at Board Member and Millers Representative Roland Beltran at Agriculture Secretary Leocadio Sebastian have stepped down from their post over the supposed approval of the
importation of 200 metric tons of sugar which the President nullified. Ayun po mga kababayan. Dito mga kababayan, yung tatlo na opisyalis ng SRB at SRA ay nag-resign na po. Subalit isa na lamang pong opisyal ng board member ang hindi pa po nag-resign. Yan po sa katauhan ni SRA Planters representative o yung kinatawan ng hindi pa po nag-resign na ang pangalan niya po ay si Aurelio Gerardo Budin Valderrama. Siya na lamang po ang natirang hindi nag-resign at kasama po doon sa pagpirma sa resolution na hindi naman inaprubahan ng Pangulong Marcos. Ayan po mga kababayan. Kaya ang wika po ni Valderrama ay inappoint na po siya ni Pangulong Marcos. Kaya maghintay daw po siya kung sasabihin ni Pangulong Marcos na mag-resign siya at saka na lang po daw po siya mag-resign. Ano? Kaiba at tunog mga kababayan, ano? Iba ang dating, ano? So, mag-resign lang daw po siya kung sasabihin ni Pangulong Marcos na mag-resign siya. Kasi daw po, hindi naman po siya naghanap ng posisyon. Si President Marcos daw po ang naglagay sa kanya doon. Yan po mga kababayan. So nangangatuwiran pa itong si Valderrama mga kababayan. Isa sa pumirma sa controversial na sugar order, yung 300 metric tons ng asukal. Yan po. Isa po siya doon na pumirma. Una, umorder ng yun nga 300 metric tons na asukal at walang pahintulot sa Pangulo. Yan po. At nagpadala, sabi niya, nagpadala na daw po siya ng sulat kay President BBM upang ipinaliwanag ang tungkol sa nangyari. Yan po yung kanyang mga sinasabi. Ngunit ayon sa kanya, mag-resign lang daw po siya kung sasabihin ni President BBM sa kanya. Ano? Kaiba din mga tuwiran nito, mga kababayan, ano? Wow na wow. No? Hintayin daw po niya ang instruction ng Pangulo. Oh, wow, talaga. No? Naniwala daw siya na wala siyang kasalanan. Yan po yung sinasabi niya. Kaiba talaga yung dating mga kababayan. Ha? Naniwala daw po siya, uulitin ko po, na wala siyang kasalanan. Iba ang dating mga kababayan. Oh? Ang lakas ng loob nito. Kasi nga daw, si Pangulong Marcos ang naglagay sa kanya doon. Kaya hintayin niya na lang daw kung sasabihin ng Pangulong Marcos sa kanya. Wow! Kaiba. No? Lakas. So, yan po ang sinasabi ni Valderrama. Ay siya na lamang po ang hindi nakapag-resign. Mr. Valderrama, ang lakas naman ang dating mo. Ikaw na lamang po ang hindi nag-resign. Mahiya ka naman sa sarili mo. Dapat mag-voluntary resign ka na. No? Mr. Valderrama. Kaya, yan po yung nagaganap mga kababayan na nangyayari na ang lakas ng loob ni Mr. Valderrama na hintayin daw po ang instruction ng Pangulong Marcos sa kanya.
at saka pa lamang daw po siya mag-resign. Ang lakas ng loob. Kaya mga kabayan, ngayong sabi ng ating Pangulong Marcos, bago matapos ang linggong ito, ay aayusin na, maaayos na. Ito pong SRA. Yan po mga kababayan. Samantala, tingnan naman po natin itong pinag-utos na rin po ng grupo doon po sa DTI na inspeksyonin ang mga warehouses dito po sa Metro Manila. So magandang balita ito mga kababayan sapagkat kumilos na ang DTI upang suyurin ito po mga budiga dito po sa Metro Manila. Ganito po ang wika. Dito pa rin po sa Manila Times. United Sugar Producers Federation President Manuel Lamata on Wednesday urged the Department of Trade and Industry, DTI, to top members of the National Bureau of Investigation and the inspection of warehouses of sugar amid reports of hoarding of the sweetener. Ayan po. So ngayon, kasama ng DTI pag-inspection, ito pong NBI sa paghalughog dyan po sa mga budiga sa Metro Manila. At alam po ninyo mga kababayan, ito pong Department of Trade and Industry, mayroon pong police power ito. At may karapatan sila na mag-survey o mag-inspection sa anumang uri ng budiga, private o government warehouses dito po sa Maynila, sa Metro Manila, na inspeksyonin mga kabayan. Wala pong exemption ito. Kung private man, hindi pwede pangatuwiran na private ang budigang ito. Kung DTI po ang mag-inspeksyon yan. Yun po yung police power ng DTI mga kabayan. At kasama nila ang NBI upang ma-inspeksyon itong mga tuni-tuniladang asukal na hinuhoard dyan po sa mga warehouses sa Amandaco dito sa Metro Manila. Ayan po. Kaya sabi nito, if inspection is conducted, I am very sure a large volume of sugar will be discovered, Lamata said in a radio interview. Ayan po. Talagang natitiyak daw po talaga nila na nandito lang sa mga malalaking budiga dito sa Metro Manila itong tinatagong mga asukal. Ayan po. Lamata said that the DTI has the authority to visit warehouses to prevent hoarding in the sugar supply. Ayan po. Yan po yung kapangyarihan ng DTI na pwede silang mag-inspeksyon kahit privado na warehouses o government warehouses, may karapatan po sila. The DTI has the license to open warehouses. No trader can claim private property as that is the mandate of the DTI. Yun po mga kababayan ang sinasabi natin. No? Lamata maintained that there is no shortage of sugar and called the spike in the prices of refined sugar unnecessary. Ayan po. Kaya nga itong asukal ngayon mga kababayan ay pinag-utos na po ng Pangulong Marcos na ibaba na sa 70 pesos per kilo. Ay dati ay naibibinta po yan ng 110 to 100 pesos per kilo mga kababayan. Ay palibhasay ngayon ay kinakausap na po ni Pangulong Marcos ito pong mga traders mga kababayan, na ibaba na yung kilo ng asukal. Kasi wala naman po talagang katotohanan na nag-short yung asukal sa ating bansa, mga kababayan. Ang problema lamang nito ay itong mga opisyalis dyan ng SRA o SRB. Yan po ang nagiging problema dyan. Yan po nagpapataas ng presyo sapagkat itinatago po nila itong asukal.
Kaya sinabi ng Pangulo na ibaba na sa 70 pesos per kilo. O siya, good news po yan mga kababayan. Dati nabibinta po yan 110 hanggang 100 pesos per kilo, mga kababayan. Ngayon, hindi naman pala totoo na mayroong shortage ng asukal. Paano gagawin? Kaya booking na booking po. Itong mga sindikatong ito sa kanilang ginagawa. Kaya dito mga kababayan ay sinasabi, if you can see, we have stocks of sugar in the social market, in the local market, but it is too expensive. O mayroon daw talagang stocks ng ating mga asukal dito po sa local market. Kaya lang masyadong mahal. Consumers can buy sugar as much as they want, but the issue is the high retail price. It is too much, he said. Mataas masyado yung bintahan ng asukal. Kaya sinasabi natin ay umaabot sa 100 to 110 per kilo. Based on the daily market monitoring of the Department of Agriculture, the retail price for refined sugar is still 100 per kilo. We are calling on President Ferdinand Marcos Jr. to order the inspection of all sugar mills, particularly in Bukidnon. There are stocks in the warehouses. There should be an inventory. Traders buy sugar from us at 45 pesos per kilo of sugar, but they are selling it from 100 to 110 per kilo. Hinutid. Yun po yung sinasabi niya mga kababayan. O si booking na booking ngayon, 45 pesos lang pala ang bintahan. Tapos, ibinibinta ng retail, 100 to 110 pesos per kilo. Hindi ba salot sa ating mga kababayan yung ginagawa ng mga SRA officials dyan, mga kababayan? Tapos sasabihin pa ni Mr. Valderrama na hindi daw po siya mag-resign hanggang hindi sasabihin ni Pangulong Marcos sa kanya, sapagkat si Pangulong Marcos daw po ang naglagay sa kanya dyan at hindi daw po niya kailangan, mga kababayan, ang posisyon. Sipin mo gaano mga tuwiran ang taong ito, mga kababayan. Talagang kapit tuko siya sa posisyon. Pero ang problema, isa po kayo, Mr. Valderrama, sa nakapirma, sa unauthorized resolution na wala pong aproba ng Pangulong Marcos. Dapat po kayo mag-resign at hinihintay po kayo ng taong bayan na mag-resign para harapin po ninyo yung inyong pananagutan sa batas. Yan po yan, mga kababayan. So, pagpatuloy po natin. Lamata said the government can also tap the 126 metric tons of sugar still in the possession of the Bureau of Customs. So, mayroon din po palang stocks dyan po na 126,000 metric tons dyan po na asukal ay nasa custody ng Bureau of Customs, mga kababayan. At least 126 metric tons of sugar are still in the container vans. Ayun po yung sinasabi, mga kababayan, na nasa Bureau of Customs. I am recommending to the President to allow the use of this stuff. He said, biro mo naman, mga kababayan. Mayroon naman palang stock dyan sa Bureau of Customs na 126 metric tons of sugar. Yan po yung sinasabi ni Mr. Lamata, mga kababayan. Tapos, sasabihin itong mga
uh, official ng SRA na kailangan pang nating umangkat ng 300 metric tons ng asukal. Oh, grabe, no? Lamata said the consumers can expect more sugar supply by mid-September with the ongoing harvest of sugarcane and the milling of local sugar producers. Ayun po mga kababayan. No? Meanwhile, Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated President Danilo Fausto contradicted claim of soft drinks manufacturers and there is a shortage in the sugar supply. Hindi na masyadong mahalaga yung mga sinasabi nito mga kababayan na tungkol po sa pagdating doon po sa mga claim of soft drinks manufacturers that there is a shortage in sugar supply. Marami na nga po yung asukal eh. Mayroon mang 126,000 metric tons dyan sa container pa ng customs. Ay bakit hindi natin gagamitin yan? So yan po yung mga kababayan na ang SRA ay sinabi ng Pangulo na aayusin niya sa loob ng linggong ito. So yan po yun mga kababayan. At titingnan din po natin mga kababayan ito pong sumunod na pag-usapan natin. Ito pong investigasyon dyan po sa Congress tungkol po sa sugar import miss. Ayan po. So dito mga kabayan ay sinasabi na po ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon kanyang iwanan ito sa Congress upang imbestigahan itong Sugar Regulatory Administration, mga kababayan, SRA, a supposed approval of the importation of the 300 metric tons of sugar which nullified. Ayan po, nasa Kongreso na po ngayon mga kababayan, inimbestigahan. So, yung investigasyon dyan mga kababayan, ay magkaalaman yan kung ano po ang magiging mangyayari dyan. Sapagkat sabi, actually, pinaubaya namin ang investigasyon sa House, sa Legislature, and even the Senate. Dahil ang iniintindi ko lang talaga is that hindi tayo tumagal na mayroon tayong shortage ng sugar. Lalong-lalo na sa para sa mga industrial consumer. Yung mga gumagawa ng soda, ng mga drinks, pati na yung mga sa pagkain. All of the outlets na ganun, ayaw natin maipit yun. Marcos told reporters during a chance interview. Ayun po yung sinasabi ng Pangulo, mga kababayan, na pinapaubaya niya po ang investigasyon doon po sa Congress at sa Senado tungkol po dito sa pag-angkat, attempted na tangkang pag-angkat ng asukal, mga kababayan, na 300 metric tons. Yan po. Kaya tinitiyak ng Pangulo na ito po ay maimbestigahan sa Kongreso. Kaya sabi niya, actually, we are leaving the investigation up to the House, to the Legislature, and even to the Senate. What I am really concerned about is that we do not have a prolonged shortage of sugar. Ayun po mga kababayan, especially for the industrial consumers, the makers of soda, drinks, food, and of the concerned outlets. We don't want them to get caught. Ayan po. So, sa mga ngayon,
ay sinabi po ng Pangulo yan, mga kababayan. Kaya, because right now, they are starting to cut down the days of the week na nagtatrabaho, that they are working, and we are very worried, of course, about jobs. So yun ang inintindi ko talaga. Ayun po. So that is really my concern right now, he added. So yan po yun, mga kababayan. Pinaubayan na ng Pangulong Marcos doon po sa Kongreso ang investigasyon at inaayos na po niya ay ito pong SRA sa loob ng linggong ito. At ang isa na lang katao na pumirma doon po sa resolution na walang approval ni Pangulong Marcos ay ito pong si Valderrama. Ayun po ang sinasabi natin kanina na hindi daw po siya mag-resign hanggang hindi po sasabihin sa kanya ng Pangulong Marcos sapagkat hindi daw po niya kailangan yung posisyon. At si President Marcos daw po ang naglalagay sa kanya dyan po sa SRA. Doon, mga kababayan, ang sinabi niya. So, pansamantala, mga kababayan, ay hanggang dyan lang muna tayo. At God bless us all. Muli tayo magkita sa sunod po nating video.